kapatid, muli andito na naman sa inyong harapan ang inyong maliit na lingkod. Lingkod dahil walang tigil na naghahatid sa inyo ng mga bagay na sukat ninyong ikaligtas, mga kapatid. At hindi lang kayo, yung mga hindi pa nakikinig, hindi pa nalalaman itong programang ito, paki-share nyo na lang sa kanila, mga kapatid, dahil ito yung ating tungkulin na mula sa ating Ama. Pag nalaman mo yung tama at mabuti, sabihin mo sa iyong kapwa, gawin mo sa kanilang harapan upang malaman nila na ang ating ginagawa ay mula sa ating Ama. Dahil yun ang gusto ng ating Ama, matupad ang lahat ng kanyang ipinag-uutos. Dito lang maririnig ng lahat, mga kapatid. At kung inyong lalapitan, dito nyo rin makikita yung mga gawain na ipinagagawa ng ating Ama. Tandaang mabuti, hindi lang maririnig, kundi makikita pa. At sa inyo ng mga walang sawa na sumusubaybay at nakikinig sa programang ito, saan man kayo naroroon, mga kapatid at kababayan ko, kahit hindi ko kababayan, basta naunawaan ninyo ang mga salitang ito ng ating Ama, kayong lahat ay inaanyayahan dahil ito ay kaligtasan na para sa lahat, mga kapatid, sa lahat na gustong maligtas. Sa inyong lahat, mga kapatid, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyong luwang lahat. Siya nawa. Siya nawa. Ito meron na naman tayong dapat pag-usapan at pag-aralan at unawain, mga kapatid. Napakahalaga yung unawa dito sa programang ito, sa palatuntunang ito, mga kapatid. Ay napaka-importante yung pang-unawa. Dahil saan mga paaralan o saan mga samahan na mayroon kang dapat alamin o matutuhan, ang pinakamahalagang gagamitin natin, mga kapatid, ay ang pangunawa. Dahil hindi ka matututo sa anumang bagay na gusto mong malaman kung hindi mo ito unawain, mga kapatid. Pag naunawaan mo, magagawa mo. Pero pag hindi mo inunawa, ay napakalabo na iyong magawa, mga kapatid. Dito, ang tunay na hangarin ng ating Ama sa atin, sa sanglibutan, tayo ay magkaisa. Diba? Napakagandang pakinggan yung pagkakaisa. Dapat nga daw nating tuladin ang langgam, mga kapatid. Napakakapal nila, napakarami, wala namang pinuno, walang pangulo sa kanila, pero nagkakaisa sa gawain. Ewan ko lang kung nag-aaway din yung mga langgam. Pero wala pa akong nakita langgam sa langgam nag-aaway. Maliban na lang kung talagang pag-aawayin ng tao. Yung ba, pinuputol yung kalahati. Pagputol na yung kalahati ng langgam, siyempre galit na yan, masakit yung katawan niya. Wala nang ibang nasa isip yun, kundi gumanti, mga gat. Yun. Kaya nag-aaway sila pag pinag-aaway talaga ng tao. Pero ang totoo, may pagkakaisa yung mga langgam. At ganun yung gusto sa atin ng ating Ama. Tayo ay magkaisa. Tama, basahin natin yung mga dapat nating malaman
patungkol sa sinasabi sa banal na kasulatan na pagkakaisa. Unahin natin doon sa Roma 12:16 hanggang 21, mga kapatid. Meron na ba kayong ballpen at papel sa tabi nyo? Ayan, ilista nyo na, mga kapatid. Para sure, para sigurado na ang inyong naririnig dito, mga kapatid, ay hindi kinatha lamang. Mayroong patunay at patotoo na ito ay hindi ko sariling salita, mga kapatid. Ito yung mga salita na dapat malaman ng lahat ng tao dito sa sanglibutan, mga kapatid. Dahil nakikita ko, ito ay hindi pa iniaaral sa tao. At dito pa lang ninyo ito matatagpuan sa programang ito, mga kapatid. Ito yung hinahanap ng mga tao na maka-Diyos Ama, mga kapatid. Ito, makikita nyo dito, kung kayo ay maka-Diyos, ang Ama, ang ating Panginoong si Isao Ama, dito nyo malalaman at matatagpuan kung nasaan siya. Dahil nandito siya naghahari. Nandito yung kanyang batas, nandito yung kanyang patakaran, mga kapatid. Kung nasaan ang ating Ama, doon nagaganap at ginaganap ang kanyang buong kautusan, mga kapatid. Andon na Roma, nasa Roma 12:16 hanggang 21. Ito, basahin na natin, mga kapatid. Ang mga salita patungkol sa pagkakaisa. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya. At magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Ama, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Ganun yung ginagawa ng mga may pagkakaisa, mga kapatid. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Ngayon, yung pangdadaya, pagsisinungaling, mabuti ba yun na masama? Masama. Kita nyo. Masama pala yun, yung pangdadaya, pagsisinungaling. Hindi pala yung masama, mga kapatid. Daigin mo ng mabuti. Ang dapat mong gawin, kung ano yung utos ng ating Ama, yun ang ating gawin dahil yun ay mabuti. Gawin mo. Daigin mo ng mabuti ang masama. At walang ibang mabuti kundi yung utos ng ating Ama. Ang utos ng ating Ama, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Huwag kayong magdadaya. Ayan. Dahil andun pa sa 133:1,
ng awit. Awit, 133. 1. Atras tayo. 133. 1. Yan, may sulat na rin natin. 133.1 ng awit. Basahin na natin mga kapatid. Masdanin nyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Kita nyo. Maganda pala, mabuti, pagkabuti, at masaya sa magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Kaya ito nga mga kapatid, may nabawas na naman sa atin. Sa amin mga kapatid, kakaunti nga kami pero nababawasan. Tinatanggal ng ating Ama yung hindi nakikipagkaisa. Hindi nakikipagkaisa sa pagsunod sa utos ng ating Ama. Ayun, nabawasan na naman. Dahil ang Ama tinatanggal talaga yung mga tao na pumapasok dito na hindi nakikiisa. Hindi nakikipagkaisa sa utos ng ating Ama. Tinatanggal yan. Ayaw ng ating Ama ng sinungaling. Ayaw ng ating Ama ang madaya. Kaya pag ikaw ay pumasok dito at ikaw ay sinungaling, ikaw ay madaya, sa Ilocano, darugas ka, kinulbud ka, matanda ka man o bata, tatanggalin ka dito ng Ama. Dalawa. Magkukusa ka, naaalis. Dahil mahihiya ka, hindi mo kaya, nakakahiya yung ginagawa. Hindi ka bagay, hindi ka karapat dapat sa ating Ama kung ikaw ay sinungaling. Nung may isa ka nga ulbod, may isa ka nga darogas, hangka nga agbalin dito. Sa salitang Ilocano yan mga kapatid. Sa salitang Tagalog, kung ikaw ay sinungaling, ikaw ay madaya, hindi ka makakapasok dito. Hindi ka mananatili dito, tatanggalin ka ng ating Ama. At hindi makakarating sa iyo ang kanyang pangako na kapayapaan at katiwasayan, buhay na walang hanggan. Hindi makakarating sa iyo yan, kapatid. Ilan na yung pumasok dito at lumabas din. At sila ay hindi para sa ating Ama. Para lang sa ating Ama ay yung mga tapat at tinutupad ang buong kautusan, mga kapatid. Kagaya ng ating mababasa sa unang Pedro 3:8. Ayun, malalayo yung hakbang natin mga kapatid. Unang Pedro 3:8. Santiago. Ayun. Tres 8 ng unang Pedro hanggang 9. Basahin na natin. 3:8 hanggang 9 ng unang Pedro. Katapos-tapusan, kayong lahat ay magkaisang akala, madamayin, mangag-ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pag-iisip, na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama
unang alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito, kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Alam nyo, yung pagkakaisa. Ito yung bunga, pagpapalain ka ng Ama, kung ikaw ay nakikipagkaisa sa pagtupad ng 10 utos, ng buong kautusan, mga kapatid. Bakit palagi nating inuulit na binabanggit ito, mga kapatid? Dahil yun yung palaging pinag-uutos sa atin ng ating Ama. Ito pa rin ang 10 utos. Ayan, ito ang joker na palagi ninyong maririnig sa programang ito, mga kapatid. Yung 10 utos. Halos sa lahat ng mensahe, yung maririnig ito. Dahil yun yung pinabitbit sa akin ng ating Ama. Yun yung dala-dala ko, mga kapatid. Dahil ako ay kagaya ni Moises, mga kapatid. At yung pa doon sa Sipanyas 3:9. Sipanyas 3:9. Itang buklat ko pala nakuha ko. Sipanyas say Efanias. Sipanyas. Ayan, basahin na natin, mga kapatid. Sapagkat aking ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika, upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon, na paglingkuran siya na may pagkakaisa. Tignan nyo, mga kapatid. Tatawag tayo sa pangalan ng Panginoon at paglilingkuran siya na may pagkakaisa. Ngayon, ang tanong, ano yung pangalan ng Panginoon na dapat nating itawag? Magtanong ka lang kung ano at sasagutin ko, mga kapatid. Kung hindi mo alam, itanong mo. Pero kung alam mo, banggitin mo na lang. Upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon, na paglingkuran siya na may pagkakaisa. Kailangan talaga na hindi ka makatawag sa bagong pangalan ng ating Panginoon. Kung hindi ka makikipagkaisa sa pagtupad at pagganap ng 10 utos, mga kapatid. Ayun, may isa pa, may dalawa pa. Ay isa na lang. Ikalawang Korinto 13:11. Ikalawang Korinto 13:11. Ikalawang Korinto 13:11. Hanap-hanap. Ayun. Yan, basahin na natin. Unang Korinto, ay Kalawang Korinto 13:11. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, paalam na. Mangagpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mangagkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos na ating Ama ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Pagkakaisa, mga kapatid, napakahalaga. Ulitin natin ito.
katapus-tapusan mga kapatid, paalam na. Ika dito sa ikalawang Korinto, 11, ay, tama ba? 13:11 mga kapatid. Magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, kahit isa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Yan. Ngayon, paano natin na magagawa ang pagkakaisa? Napaka rami ng relihiyon mga kapatid. Paano magkakaisa ang Pilipinas o ang buong mundo? Ay ilang libo ba yung relihiyon mga kapatid? Libo ata hindi ko matansya kung ilan. Basta narinig ko na yan, ilang libo, kung ilang libo yung relihiyon sa buong mundo. At paano ngayon magkakaisa? Parang napaka-imposible mga kapatid na mangyari yung pagkakaisa. Ay bawat relihiyon ay may kanya-kanyang akala. May kanya-kanyang panukala, may kanya-kanyang gawain. Na ang karamihan ay hindi hango sa banal na kasulatan. Yung isang malala, ayun yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw ng Ama, sasamba ka sa Diyos-Diyosan. At ang isa ay yung araw ng pagsamba, mga kapatid. Yung iba Biyernes, yung iba ay Linggo. Diba? Pero ang sinasabi ng ating Ama, Sabado. Meron namang sumasamba rin sa Sabado, pero ibang oras nagsisimula. Ay ang oras ng panalangin ay alas 9 kung hindi alas 6. Ay yung iba nagsisimula alas 3. Diba? Hindi tumutumpak eh. O, dito malalaman mo lahat mga kapatid kung ano talaga yung tumpak, kung ano talaga yung tama. Dito mo malalaman. Dito ka makipagkaisa para matupad ang ipinag-uutos ng ating Ama sa bawat isa sa atin na tayo ay magkaisa ng pag-iisip, magkaisa ng akala, para yung ang kapayapaan na mula sa ating Ama ay dumating sa atin. Paano ngayon ito? Ay may kanya-kanya tayong relihiyon. Ito ang dahilan. Kung bakit tinatanggap ng mga tao ang mga relihiyon o ang mga pangulo ng relihiyon. At ang tinatanggap ng tao ay ang pangalan ng kanilang pangulo na siyang nagtayo. Diba? Ito, parang magulo. Kailangan pala mga kapatid, para tayo magkaisa, tanggapin natin ang ating Panginoong si Isa. Huwag yung kung sino-sino. Dahil may relihiyon talaga na itatayo ang ating Ama at ngayon nakatayo na, doon tayo magkaisa sa relihiyon na yun. O yung templo na yun. O yung kawan na yun. Yung templo kasi, saka yung kawan, may iba pang tawag doon. Bayan ng Diyos, bayan ng ating Ama. Yun yung tinatahanan ng kanyang Espiritu Santo. Yung templo, yung bayan, yung relihiyon, iisa yun mga kapatid. Pag doon ka kasi nakatira sa isang lugar, isang bayan, ay templo mo na yun. Doon ka nakatira, yun ang iyong tahanan.
Kailangan doon tayo makipagkaisa sa sinasabi ng ating Panginoong si Isa na templo niya na dapat nating aniban. Dahil kaya dumami ang relihiyon dahil din dito sa salita ng ating Panginoong si Isa na siya ay hindi tinanggap ng sanglibutan. Na sinabi niya, huwag makipagkaibigan sa sanglibutan. Dahil ang sanglibutan, magulo talaga. Walang pagkakaisa mga kapatid. Away dito, away doon, dayaan dito, dayaan doon. Ang mga kasinungalingan, laganap, mga pangdadaya, mga lahat, mga pagpatay, mga pangangalunya, lahat ginagawa, lahat ng pinagbawal ng ating Ama lumalabas sa bawat relihiyon, bawat kasapi. Ay dito mga kapatid, kapag ganun ka, tatanggalin ka ng Ama dito. Ito yung pinagkaiba, ito yung tunay na relihiyon mga kapatid. Hindi ka patatagalin dito ng ating Ama, hindi ka mananatili dito. Kung ikaw ay madaya, kung ikaw ay sinungaling, tatanggalin ka dito talaga. Dahil ito yung kabanal-banalan mga kapatid. Nakakapagpabanal sa tao. At banal lang ang maliligtas mga kapatid. Pag hindi ka naging banal, hindi ka maliligtas. Kaya kasi dumami yung relihiyon na siyang problema ngayon. Kaya walang pagkakaisa. Dahil dito sa salita ng ating Panginoong si Isa na ating mababasa sa Juan 5:39, 43 hanggang 47. Juan 5. Balik tayo. Juan 5. 39 hanggang sa 47. O, mahaba pala ito. Ito, mga kapatid, tingnan nyo. 1, 5, 39, 43 hanggang 47. Basahin na natin. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao. Datapwat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig sa Ama sa inyong sarili. Walang pag-ibig ng Ama sa inyong sarili. Narito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Ito, pagtuunan natin ang pansin ito mga kapatid, itong 43. Kaya dumami ang relihiyon dahil dito sa salitang ito. Kung ating babasahin ng tuloy-tuloy ito, parang wala lang. Pero ito ay paliliwanag sa atin ngayon ng Espiritu Santo. Ulitin natin basahin. Doon sa 43, Juan 6:43, narito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Kaya dumami ang relihiyon mga kapatid dahil hindi tinanggap ng mga tao ang ating Panginoong si Isa. Dahil kung tinanggap natin siya, iisa sana ang relihiyon mga kapatid. Paano yung paraan ng pagtanggap? Huwag kang kakain ng anumang pinagbabawal niya. Yung ikapitong araw, doon ka sasamba. Dahil yun ay tinakda niyang araw ng pagsamba, pamamahinga, yung ikapitong araw. Basta yung 10 utos mga kapatid,
Pag nasa isang relihiyon, yung 10 utos, dala-dala nila, ginagawa nila sa araw-araw, yun yung paraan ng pagtanggap sa ating Panginoon na si Isa. Tinanggap na natin siya kung ating ginaganap ang 10 utos. Ngayon, dahil sa hindi tinanggap ng sanglibutan ang ating Panginoong si Isa, kaya dumami ang relihiyon. Kaya sinabi niya, ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Kapag iba ang pumarito, ibig sabihin, yung papasok pa lang na mangangaral, yun ang tinatanggap ng mga tao. Ito, direktahan to mga kapatid. Yung dumating, yung nagtayo ng iglesia, sino yun mga kapatid? Ang nagtayo ng iglesia, yun, Felix Manalo ba yun? Hindi ako naninira, ito batay sa ating binasa na sinabi ng ating Panginoon dito, kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan ay siya ninyong tatanggapin. Yung nagtayo ng iglesia na si Manalo, tinanggap ng mga tao. Ang kanyang ipinahahayag, siya ang nagtayo doon dahil yung kanyang pangalan, siya ang founder doon. Ang tinanggap doon ay si Manalo, siya ang nagtayo doon mga kapatid. Sino bang founder dito? Ikanila sa iglesia ay Manalo. Kanila. Ngayon dito sa relihiyong itong mga kapatid, itong sinasabi ko sa inyo, ang founder dito ay ang aking Panginoong si Isa o Ama, hindi ako mga kapatid. Kaya ito ang dapat tanggapin dahil siya ang nagtayo nito, hindi ako mga kapatid. Kaya dumami yung relihiyon, bawat dumarating na nangangaral, tinatanggap nila. Pero yung pangalan nung founder ay yun ang nananaig doon mga kapatid. Dahil kung ano yung gusto ng founder, yun ang tinutupad ng mga kasapi. Yung mga relihiyon na yun, kung sino yung founder, ilang beses sasamba sa loob ng isang linggo. Mayroon yung 3. Diba? Ang utos ng ating Ama, ilang beses ba sa loob ng isang linggo? Isa lang. O, diba? Isa lang. O ngayon, ang pinapahalagahan mo doon, yung founder, dahil yung utos niya ang inyong tinutupad. Ngayon, ang founder dito ay ang ating Panginoong si Isa o Ama. Kung ano yung utos niya, yun ang natutupad dito mga kapatid. Kaya ito ang tinanggap dito mga kapatid. Hindi kung sino-sino. Marami nagsasabi ako ang founder dito. Pero sinasabi ko mga kapatid, pinabubulaanan ko yan. Hindi ako ang founder dito. Ang founder dito ay ang Panginoong si Isa o Ama. Dahil siya ang nagturo sa akin dito. Hindi ako ang nagtuturo sa tao, kundi ang Ama na nagturo sa akin na sabihin ko sa lahat, siya ang ating dapat pakinggan at paniwalaan mga kapatid. Lahat ng salitang lumalabas sa aking bibig dito sa programang ito ay sa aking Panginoong si Isa o Ama mga kapatid. Hindi ito sa akin. Palagi ko itong inuulit. Hindi ako ang founder dito. Dahil wala akong magagawa kung hindi ito pinagagawa sa akin ng ating Panginoong si Isa. Kaya ko ito nagagawa dahil pinagagawa niya. At malinaw, lahat ng pinagagawa niya nakasulat. Kaya may mga dumarating na naman ng mga relihiyon, yung mga napakarami, yung mga founder ng relihiyon at ang sinusunod, malinaw nga, binabanggit ko at inuulit na yung relihiyon na sinusunod ninyo ay yung founder ninyo ang inyong pinahalagahan. Yun yung sinasabi niya dito sa 43, ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin.
Ayun, yung dumating, yung pumaparito. Pumaparito, ibig sabihin yung dumarating sa kanilang sariling pangalan, siya ninyong tatanggapin. Kaya yun, tinatanggap ng tao. Ngayon, hindi ito matanggap ng tao mga kapatid dahil hindi ko sariling pangalan ito mga kapatid. Si pangalan ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil ang ating Panginoong si Isa o Ama ay hindi kilala ng sanglibutan kaya hindi nila matanggap. Ganun pa man, inuulit-ulit ko mga kapatid dahil may nakatakda na dapat tumanggap dito mga kapatid. 144,000 lang ang bilang nila mga kapatid. Siya nawa. Ituloy natin. Sana naunawaan nyo ito kaya dumami ang relihiyon dahil dito sa salitang ito. Kailangan mangyari itong salitang ito at ito nga nangyari. Nangyayari. Ang ibang pumaparito sa kanyang sariling pangalan ay siya ninyong tatanggapin. Yun ang tinatanggap. Hindi yung pangalan ng ating Panginoong si Isa o Ama. Kaya kung mapapansin ninyo, kung kayo papasyal dito mga kapatid, ayan, nasa itaas ng aming bahay dalanginan, ang pangalan Isa o Ama nakalagay dito mga kapatid. At kung papipirmahin niyo ako sa mayroon kasi humihingi ng mga perma ganun. Eh, dahil may visa yun, yung perma. Kung makikita yung perma ko doon, sanga ng Panginoon. Ang puno dito, ang ating Panginoon ang lalaking sanga. Nasa Zacarias yun mga kapatid. Yun yung biblical name ko mga kapatid, ang lalaking sanga. At marami pa, anak ng tao, propeta kagaya ni Moises, mga aliw, yun lahat yun tinawag sa akin ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ito, tuloy na natin. Sana naunawaan nyo to. Paanong kayo'y makapananampalataya kayong nangagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging Diyos Ama. Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo nagsusumbong sa Ama. May isang nagsusumbong sa inyo sa makatuwid bagay, si Moises. Yaong pinaglagakan ninyo ng inyong pag-asa. Sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisampalataya kayo sa akin. Sapagkat tungkol sa akin, siya'y sumulat. Ngunit, kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Naunawahan nyo na naman to, o hindi? Pag tinanggap natin yung 10 utos na binigay kay Moises, tinanggap natin ng ating Panginoong si Isa. Hindi yung ibang pangalan ang tinanggap natin. Kaya ito yung patunay. Kung hindi kayo nagsisipaniwala sa mga sulat ni Moises, ay paanong magsisisampalataya ko sa aking mga salita? Diba, napakalalim. Parang makunat, maunawaan, di ba mga kapatid? Ito mga salitang ito. Pero sinasabi ko, kung hindi nito naunawaan, magtanong kayo. Kung meron pa kayong hindi naunawaan sa bagay na ito. Inuulit ko, ang paraan ng pagtanggap sa ating Panginoong si Isa o Ama ay ang pagsunod sa 10 utos. Hindi yung kung sino-sinong mga founder ng relihiyon ng paniniwalaan at susundin mga kapatid. Yung 10 utos ang dapat sundin. Hindi yung kung sino-sinong mga pangalan dyan na mga founder. Huwag yun. Ayaw ng Ama nung gano'n. Panahon na ngayon ng pagtanggap sa 10 utos. At pag tinanggap mo, inuulit ko na naman, tinanggap mo rin ng ating Panginoong si Isa o Ama. Siya nawa. Ito yung relihiyon o paniniwala na sinasabi natin na kanyang itatayo, na sinabi niya. Yung may dala ng 10 utos.
Dahil sinabi niya ito kay ano eh. Yun, basahin natin sa Matthew 16:18. Nakatras tayo mga kapatid. Matthew 16:18. Teka muna, tingnan yung oras. 40 minutes. Ha? 40 minutes. 15 minutes pa lang? 40. Ay, 40. O sige, bilisan natin. Matthew 16:18. Sinabi ito ng ating Ama. Binanggit ng ating Panginoong si Isa kay Pedro. Ito din yung pinangahawakan ng binanggit natin yung kanina. Basahin natin. Matthew 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. Itatayo ng ating Panginoong si Isa ang kanyang iglesia sa ibabaw ng bato. At ang pintuan ng Hades, ibig sabihin yung mga kapahamakan, kamatayan, ay hindi mananaig doon sa kanyang iglesia. Dahil ang pangako nga ng ating Ama ay biyaya, awa, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Yun yung pangako niya sa kanyang iglesia, mga kapatid. Yan, nararamdaman ba ito ng iglesia? Iglesia na itinayo ni Manalo. Ito yung iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Na binanggit niya na ito ay hindi ginawa ng tao. Hindi ginawa ng tao. Itong ano na ito, yung kanyang iglesia na itinayo. Itong itinayong ito. Pero hindi talaga iglesia, dahil ang ibig sabihin kasi ng iglesia ay lahat ng sumusunod sa utos ng ating Ama, yun yung iglesia. Pero hindi iglesia ang title nito, mga kapatid. Dahil nakasulat sa tuktok ng bahay dalanginan ay ang pangalan ng Ama at ng Anak. Ay yung iglesia na itinayo ng tao, ang nakasulat doon sa bandang ibaba ng tuktok ay ang iglesia ni Kristo. Di ba nakalagay doon? Ang tunay na bahay dalanginan ay nakasulat yung pangalan ng Anak, ang pangalan ng Ama at ng kanyang panganay na anak. Nakasulat doon sa taas ng bahay dalanginan. Yun yung simbolo ng bahay dalanginan na itinayo ng ating Ama. Hindi ng tao. At ito nga sinasabi niya na itatayo niya ito pagkatapos ng 3 araw. Itong iglesia na ito. Basahin natin dun sa Matthew 25:59 hanggang 61. Matthew 25:59. Haba pala nito. 59 ba? 26:59 mga kapatid. 59 hanggang 61. Mayroon palang araw na itinakda sa pagtatayo nito, mga kapatid. Basahin natin. Matthew 26. 59 hanggang 61. Yan, basahin na natin. Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga taong Sinadrin at ang buong Sinadrin ay nagsisihanap ng patutuong kabulaanan laban kay Isa. Yan, patutuo pero kabulaanan. Upang siya'y kanilang maipapatay. At yaoy hindi nila masumpungan, bagaman maraming nagsihanap ng mga saksing bulaan. Ngunit, pagkatapos ay nagsidating ang dalawa at nangagsabi, sinabi ng taong ito, magigiba ko ang templo ng Ama at muling itatayo ko sa 3 araw.
Ano, itatayo niya pala ang ating Panginoong si Isa, yung templo, sa loob ng 3 araw. Sa ikatlong araw, doon niya itatayo. Kahabang usapin nito, mga kapatid. Kailan ba itinayo yung iglesia? Iglesia ni Manalo. Anong taon? Ano yung ikatlong taon? Magdirektahan na lang tayo, mga kapatid. Yung ikatlong, isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin, mga kapatid. At ang 1,000 taon sa atin, isang araw sa atin, Panginoon. Doon sa ikatlong araw, doon itatayo, mga kapatid. Doon itatayo. At yun ay hindi ginawa ng kamay. Tandaan nyo, mga kapatid, sa ikatlong araw itatayo. Diba? Yung kanyang iglesia, yung kanyang templo, yung kanyang yung bahay dalanginan natin. Yun ay hindi gawa ng kamay. (25, 59 hanggang 61). Ayan. Andun sa Marcos 14:58, mga kapatid. Basahin natin. Ito hindi gawa ng kamay. Marcos 14:58. Napakahaba, mga kapatid, pero ikli-iklian na lang natin. Yung basahin natin, Marcos 14:58. Narinig namin sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay, at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay. Bakit hindi gawa ng mga kamay, mga kapatid? Dahil ang templo kasi ng Espiritu ng ating Ama ay tayo. Yun ang templo ng ating Ama. Ang tahanan ng Espiritu Santo ay tayo. Dahil ang Espiritu ay ang mga salita ng ating Ama. Pag yun ay nasa atin, ang mga salita niya, yung kanyang mga utos, nakatira sa atin, yung kanyang mga utos dahil nasa atin, naririnig sa atin, ginagawa natin. Nakatira sa atin, kaya tayo ngayon ang kanyang tahanan. Tayo ang kanyang templo, tayo ang kanyang iglesia. Dahil sinasabi ko nga kanina na ang tunay na iglesia ang iyong sumusunod ng 10 utos, mga kapatid. Masunurin, yun ang ibig sabihin ng tunay na iglesia. Sa kanya nga aking iglesia, ika niya. Pag sa kanya, ibig sabihin naniniwala sa kanya at sumusunod at sinusunod, ginagawa ang kanyang mga utos. Ganun yung iglesia, mga kapatid. Hindi yung kung sino-sinong taong founder ang sinusunod. Yun yung tunay na iglesia. Masunurin sa pinag-uutos ng ating Ama. Hindi ginawa ng tao yung templong ito, yung iglesyang ito. Dahil ang tao na tinatahanan ng Espiritu ng ating Panginoon, siya ang templo. At ang tao ay hindi ginawa ng kamay ng tao. Naunawaan nyo, mga kapatid, ang ibig sabihin nito. Ngayon, yung sa ikatlong araw, yung pagtatayo na binanggit natin kanina, ay pagtatayo ay ikatlong araw, di ba? Nabanggit kanina. Pahabain sana natin yung explanation, pero yung oras kasi, mga kapatid, pasensya na kayo. At narinig naman natin kanina na sa ikatlong araw itatayo. At
yung ikatlong araw, yung isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin. Ayan. Ibig sabihin, pagkatapos ng 2 araw, di ikatlong araw na, ay doon pa lang itatayo, mga kapatid. Ibig sabihin, pagkatapos ng 2,000 taon. Ayun, basahin natin sa 2 Pedro 3:8. Ang patunay na ang 1,000 taon sa atin na isang araw lang sa ating Panginoong si Isa. Unang Pedro, una ba kanina? 2 Pedro 3:8. Kita nyo, yung patunay mga kapatid, kung kailan itatayo talaga. Dahil sinabi sa ikatlong araw itatayo. Sinabi ng ating Panginoon sa ikatlong araw ay kanyang itatayo. Tres 8 hanggang sa 9. Basahin na natin. 2 Pedro 3:8 hanggang 9. Datapwat huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Yun, sa ikatlong araw ay itatayo. Ay tapos na yung 2 araw, tapos na yung 2,000 taon mga kapatid. Yung isang araw na sinasabi ng ating Panginoon ay 1,000 taon. Ay tapos na yung 2,000 taon. Nasa ikatlong araw na tayo. Nasa 2,000 taon na tayo. Tapos na yung 2,000, di ba mga kapatid? Tapos na, 2024 na nga tayo Tapos na yung 2,000 nakasakay na tayo sa ikatlo. Kaya ito yung taon, ito yung araw na itinakda ng ating Ama ng pagtatayo. Ito yung itinakda ng Ama na itinayo yung kanyang iglesia, mga kapatid. Yung tapat at sumusunod sa kanyang mga utos. Yun ang kahulugan ng iglesia ng ating Panginoong si Isa. Tapos na yung 2,000 taon. Tapos na yung 2 araw, mga kapatid. Ituloy natin hanggang 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ito yung panahon ng pagsisisi, mga kapatid. Pumasok ka sa paniniwalang ito para ikaw ay huwag mapahamak. Dahil ayaw ng ating Ama na sino man ay mapahamak. Kaya ibinaba niya ngayon itong kaligtasan ito sa sanglibutan. Kaya ang tawag ng aming mensahe sa lahat, mga kapatid, ay ang ilaw ng sanglibutan, mga kapatid. Dito makikita mo ang iyong daan dahil ito ay ilaw ng sanglibutan. Makikita mo kung anong gusto mong daanan. Malalaman mo dito ang tama, malalaman mo dito ang mali. Bahala ka na kung anong gusto mong sundin. Mali o tama. Kapag tama, magkapatid tayo, mga kapatid. Kapag mali ang sinunod mo, ay hindi tayo magkakilala. Dahil ang sinusunod mo ay ang mali. Ayan. At dito, sa itinayong ito ng ating Ama, ay kailanman na hindi makakapasok dito yung mga sinungaling. Ayan. Hindi tatagal dito yan. Ilalabas ng ating Ama dito yung mga sinungaling. Itong kuta na ito, na templo ng ating Ama, na siya niyang iglesia. Sabi nila, iglesia lang daw makakaligtas.
kung ikaw ay tapat, kung ikaw ay iglesia ng ating Panginoon, ay kung ikaw ay iglesia ni Manalo, makaligtas ka ba? Kung iglesia ka ng Panginoon, sinusunod mo ang 10 utos. Yun ang tunay na iglesia, mga kapatid. Siya nawa. Pag hindi mo sinusunod ang utos ng ating Ama, hindi ka iglesia ng Panginoong si Isa. Maraming iglesia dyan. May iba pang iglesia na hindi naman si Manalo ang founder. Hindi naman si Manalo sinusunod. Iba yung founder. Iglesia Katolika Romana, ikang gano'n. Ha? Diba? Iglesia din tawag nila doon. Pero ito mga kapatid, ito yung tunay. Pag iglesia ka ng Panginoon na si Isa, dapat alam mo yung kanyang utos. Alam mo yung kanyang batas. Na, sinasabi ko, ito, hindi makapasok dito yung mga sinungaling, dito sa kuta na ito, dito sa bayang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, dito sa templong ito. Andun sa Apokalipsis, bilang panghuli mga kapatid, 21:16 hanggang 27. Buti naman natatay na isang oras. 21:16 hanggang 27. Ayan, mahaba-haba itong usapin mga kapatid. Tuloy ko na ito eh. Kabuuan ng ito mga kapatid. Nung templo. Yung itinayo ng ating Panginoong si Isa na iglesia. Yan, basahin na natin. Apokalipsis 21:16, 22 hanggang 27. At ang pagkatayo ng bayan, yan, yung bayan, yung itinayo yan ng ating Panginoong si Isa. Yun yung bayan, yun yung kanya ng iglesia, yun yung kanyang kuta. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat. Parisukat. Luzon, Visayas at Mindanao. At ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang. At sinukat niya ng tambo ang bayan at 12,000 estado ang haba. At ang luwang at ang taas ay magkasukat. Yan, magkakasukat. At sinukat niya ang kuta nito. Tama ba? At sinukat niya ang kuta nito ay 144 na siko. 144 na siko. May naalala kayo dito? Siya nawa. May mensahe kasi kami na 144 mga kapatid. At ito ay pagsamantalang magtatapos sa unang Sabat, July 6. Yan. Tuloy natin. Ayon sa sukat ng tao, sa makatuwid bagay ng isang anghel. Isang anghel kasi ay kwan yun eh. Bawat isang anghel ay may isang utos na binigay ang ating At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspi. At ang kanyang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubog. At ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. At ang unang pinagsasaligan ng haspi, ang ikalawa ay ito, sapiro. At ang ikatlo ay kalsidonia. Ang ikaapat ay esmeralda. At ang ikalima ay sardonica. At ang ikaanim ay sardio. Ang ikapito ay krisolito. Sabi ko ito? Krisolito. Hindi natin alam kung anong mga bato ito mga kapatid. Ang ikawalo ay berilo. At ang ikasyam ay topasyo. Ang ikasangpo ay chrysopasyo. Ang ikalabing isa ay jacinto. Ang ikalabing dalawa
ay amatista. Ang 12 pintuan ay 12 perlas at bawat pinto ay isang perlas. At ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nangaaninag na bubog. At hindi ako nakakita ng templo doon. Sapagkat ang Panginoong si Isa ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay siyang templo doon. Siya nawa. Ang kordero kasi mga kapatid, yung handog. Yan yung pinakatimplo. Kung sino yung naghandog. At ang bayan na hindi nangangailangan ng araw, unang buwan man, upang lumiwanag sa kanya. Sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Ama. At ang ilaw doon ay ang kordero. At ang bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito, at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon. At ang mga bituin niyaon ay hindi, ang mga bituin o pintuan. Ang mga pintuan niyaon ay hindi ilalapat kailanman sa araw, sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi. At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid, yung mga sinungaling hindi makapasok dito. Kaya natatanggal dito mga kapatid yung mga sinungaling dahil ito yung nakasulat. Hindi makakapasok pero hindi ka tatagal, hindi ka magi-stay dito. Hindi ka magi-stay dito. Dito sa iglesyang ito ng ating Panginoong si Isa. Matakot kayo mga kapatid kapag sinabi nung kayo ay iglesia ng Diyos. Ay ayaw ng ating mga inakan na gagamitin ang pangalan ng ating Panginoon sa bagay na walang kabuluhan. Dahil siya may bagong pangalan. Pinalitan na niya yung pangalan na nilapastangan ng tao. Ginawa nilang negosyo yung pangalan ng ating Panginoon noon, yung unang pangalan. Kaya siya ngayon na may bago ng pangalan mga kapatid, na pag binanggit mo ito ay magpakatuto ka. Lumakad ka ng buong katapatan sa kanyang mga ipinag-uutos mga kapatid, para huwag kang mapahamak. Dahil pag nilapastangan mo ang pangalang ito, ang bagong pangalang ito ng ating Panginoon, na walang iba kundi Isa o Ama, mapapahamak ka. Kung ano yung ginawa, ay doon ka hahatulan. Pag nagsinungaling ka, palalayasin ka ng ating Ama dahil hindi papasok dito ang sinungaling. Ibig sabihin, hindi ka mag-i-stay dito. O karumal-dumal. Alam mo mga karumal-dumal, yung mga mangangalunya. Gawain karumal-dumal, mga kumakain ng dugo, mga kumakain ng mga bagay na pinagbabawal ng ating Ama, kagaya ng kaliskis, yung baboy, yung mga namatay sa sarili. Ayaw ng Ama yan dahil karumal-dumal yan. Napakarami pa. At yun nga, malalaman mo ang lubos ang lahat ng pinagbabawal ng ating Ama kung ikaw ay ganap napapasok dito sa sampalataya, mga kapatid. Dahil ito ay kabanalan at pagpapakabanal. Yan, dahil ang banal lamang ang maliligtas mga kapatid, wala nang iba. At banal din ang hahatol sa sanglibutan. Siya nawa. Hanggang dito muna tayo mga kapatid, at sana mayroon kayong natutuhan na karagdagan na kaalaman patungo sa kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong si Isa o Ama. At yan, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong katayuan sa buhay mga kapatid,
lahat kayo ay sakop ng palatuntunang ito. Hindi kayo, walang pinipili sa inyo, mga kapatid. At kayo ay binibiyayaan ng ating Ama at pinagpapala. Ayan. At sa inyo ang lahat, unang-una kay Rodessa Pastor Litana, kay Laina Pastor Litana, kay J. Maris Kakatyan, at kay Florida Pastor Helenman at ang kanyang pamilya. At sa inyo na rin lahat na hindi ko pa namimit o nakikilala at yung nakikinig sa programang ito na mula sa ating Ama, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At yan mga kapatid, yung pakinggan pa ang patotoo dahil yan ay kailangan sa lahat ng mga usapin o pinag-uusapan, patotoo o patunay sa mga salita. Taas natin ang ating sabay-sabay tayo magpapatotoo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa ating ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.